10 karaniwang senyales at sintomas na kulang ka sa potassium. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa pagre-regulate ng balanse ng likido, pag-contract ng kalamnan, nerve function, at presyon ng dugo sa iyong katawan. Ito ay pangunahing matatagpuan sa loob ng iyong mga selula at mahalaga para sa magandang kalusugan. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng mababang antas ng potassium sa kanilang dugo, na maaaring maging sanhi ng iba't ibang mga sintomas at mga problema sa kalusugan. Ang kondisyong ito ay kilala bilang kakulangan sa potassium o hypokalemia. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring maging sanhi ng ilang mga kadahilanan, tulad ng matagal na pagtatae, pagsusuka, labis na pagpapawis, ilang uri ng gamot, sakit sa bato, mga karamdaman na may kinalaman sa pagkain, o mababang antas ng magnesium. Narito ang 10 karaniwang senyales at sintomas ng kakulangan sa potassium na dapat mong malaman. Maikling paalala lamang na ang video na ito ay para lamang sa layuning pang-edukasyon, kaya't makipag-usap sa iyong doktor kung mayroon kang alinmang mga medical na alalahanin. Una, panghihina at pagkapagod. Ang potassium ay tumutulong sa mga kalamnan na mag-produce ng malakas na pag-contraction. Kapag mababa ang antas ng potassium mo, maaaring mangyari ang panghihina at pagod ng iyong mga kalamnan. Ang mababang potassium ay maaari ring makaapekto sa antas ng iyong asukal sa dugo at produksyon ng insulin, na maaaring magresulta sa kakulangan ng enerhiya sa iyong mga selula. Pangalawa, pulikat at spasms. Ang potassium ay kasama sa pag-regulate ng electrical signal na nagkokontrol ng pag-contract ng mga kalamnan. Kapag mababa ang antas ng potassium mo, maaaring mag-contract ng hindi sinasadya o masakit ang iyong mga kalamnan, lalo na sa iyong mga binti, braso, o tiyan. Pangatlo, pangangalay o pamamanhid. Mahalaga ang potassium para sa function at transmission ng mga nerves. Kapag mababa ang antas ng potassium mo, maaaring magkaroon ka ng pangangalay o pamamanhid sa iyong mga kamay, paa, o mukha. Ito ay maaari ring makaapekto sa iyong sense of touch at temperature. Pang-apat, hirap sa pagdumi. Ang potassium ay tumutulong sa pag-regulate ng paggalaw ng mga likido at basura sa iyong digestive system. Kapag mababa ang antas ng potassium mo, maaaring magkaroon ka ng problema sa paglabas ng dumi o magdulot ng matigas o tuyong dumi. Ito ay maaari ring magdulot ng bloating, abdominal pain, o nausea. Pang-lima, hindi regular na tibok ng puso o arrhythmia. Mahalaga ang potassium sa pagpapanatili ng normal na ritmo ng puso at pag-iwas sa hindi normal na tibok ng puso. Kapag mababa ang antas ng potassium mo, maaaring magkaroon ka ng skip beats, palpitations, fluttering, o racing ng iyong puso. Ito ay maaari ring makaapekto sa iyong presyon ng dugo at magdagdag ng panganib ng stroke o atake sa puso. Pang-anim, kalituhan o pagbabago ng mood. Mahalaga ang potassium para sa function ng utak at mental health. Kapag mababa ang antas ng potassium mo, maaaring magkaroon ka ng kalituhan, pagkairita, anxiety, depresyon, o problema sa memorya. Ito ay maaari ring makaapekto sa iyong concentration at kakayahan sa pagdedesisyon. Pang-pito, madalas na pag-ihi. Tumutulong ang potassium sa pagbabalanse ng dami ng tubig at electrolytes sa iyong katawan. Kapag mababa ang antas ng potassium mo, maaari kang mawala ng mas maraming tubig at electrolytes sa pamamagitan ng ihi kaysa sa normal. Ito ay maaari ring magdulot ng dehydration at pagkauhaw. Pang-walo, mataas na presyon ng dugo o hypertension. Tumutulong ang potassium sa pagpapakalma ng mga daluyan ng dugo at pagpapababa ng presyon ng dugo sa iyong katawan. Kapag mababa ang antas ng potassium mo, ang mga daluyan ng dugo sa iyong katawan ay maaaring magdikit-dikit at magdulot ng pagtaas sa presyon ng dugo. Ito ay maaari ring makasira sa iyong mga bato at iba pang mga organ sa paglipas ng panahon. Pang-siyam, paralisis o kahinaan ng kalamnan. Sa mga malulubhang kaso ng kakulangan sa potassium, maaaring mawala ng kakayahan ang iyong mga kalamnan na mag-contraction. Ito ay maaaring magdulot ng paralisis o kahinaan ng kalamnan na nakakaapekto sa iyong kakayahan na gumalaw, huminga, o magsalita. Ito ay isang medikal na emergency na nangangailangan ng agarang pansin. Pang-sampu, hirap sa paghinga o respiratory failure. Mahalagang bahagi ang potassium sa pag-andar ng mga kalamnan at kumokontrol sa paghinga, tulad ng diaphragm at intercostal muscles. Kapag napakababa ang iyong antas ng potassium,
Maaaring maging mahina o ma-paralyze ang mga kalamnan na ito at makaapekto sa iyong paghinga. Ito ay maaaring magdulot ng respiratory failure o kamatayan kung hindi agad na naaagapan. Paano maiiwasan at gamutin ang kakulangan sa potassium? Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan at gamutin ang kakulangan sa potassium ay kumain ng balanseng dieta na may mga pagkain na mayaman sa potassium. Ilan sa pinakamahusay na pinagmumula ng potassium ay mga prutas, gulay, beans, mani, buto, mga produkto na gawa sa gatas, isda, at karne. Ang inirerekomendang daily intake, RDI, ng potassium para sa mga matatanda ay 4,700 mg kada araw. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay maaaring nangangailangan ng mas marami o mas kaunti na potassium depende sa kanilang edad, kalagayan ng kalusugan, paggamit ng gamot, o iba pang mga kadahilanan. Halimbawa, ang mga taong may sakit sa bato ay maaaring kailangang limitahan ang kanilang potassium intake upang maiwasan ang hyperkalemia, isang kondisyon kung saan masyadong mataas ang potassium level sa dugo. Kung mayroon kang mga sintomas ng kakulangan sa potassium o mayroong suspetsa na mababa ang iyong potassium level, dapat kang kumonsulta sa iyong doktor. Maaari nilang isagawa ang isang blood test upang masiguro ang iyong potassium level at malaman ang sanhi at kalubhaan ng iyong kakulangan. Maaari rin silang magreseta ng potassium supplements o mga gamot upang maibalik ang iyong kakulangan at maiwasan ang mga komplikasyon. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa iyong kalusugan at kagalingan. Sa pamamagitan ng pagkain ng balanseng dieta na naglalaman ng mga pagkaing mayaman sa potassium at paghahanap ng medikal na atensyon kung mayroon kang mga sintomas ng kakulangan, maaari mong mapanatili ang optimal na antas ng potassium at masiyahan sa mga benepisyo ng mahalagang mineral na ito. Maraming salamat sa panunood ng aking video ngayon, at gaya ng lagi, naway magkaroon kayo ng magandang kalusugan, kayamanan, at kaligayahan.